Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayong araw ng Lunes, unang araw ng ating pagtatrabaho buong linggo, muli nating itaas at ihabilin sa Panginoon lahat ng ating mga gawain upang matupad natin ang kalooban ng Diyos sa lahat nating ginagawa. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at ng mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haram noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawa na si Sarah at si Lot na ang pamangkin niya. Dinala niya lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Shechem, sa puno ng roble ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Nagpakita kay Abraham ang Panginoon. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abraham ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Bethel, at tuminto sa pagitan nito at ng Hai. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti sila nagpatuloy, papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Mapalad ang binukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanya minamasdan, ang lahat ng tao na kanya nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaan, sila ay mamamatay. Kahit magtagutom, sila ay binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalan natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan, kami nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, gayong ngunit hindi mo pinapansin ang puwing na kasing laki ng troso sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika at aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang troso sa iyong mata, at sa gayoy makakikita kang mabuti, at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Huwag kayong humatol. Ito ang bilin sa atin ng Panginoon. Dahil una sa lahat, wala naman tayong karapatang humatol ng ating kapwa. Diyos lang ang pwedeng humatol sa atin. Siya lang ang talagang nakakakilala ng buong buo sa bawat isa sa atin. Tayo, hindi natin kakilala ng buong buo ang isa't isa, bagamat sinisikap natin araw-araw na mas makilala ang isa't isa sa malalim na paraan, pero hindi natin kayang kilalanin ng buong buo ang isang tao. Kaya nga tanging Diyos ang may kakayanan, tanging Diyos ang may karapatan na humatol sa isa't isa.
Kaya nga ang sabi niya, huwag tayong hahatol ng ating kapwa dahil malamang-lamang ay magkakamali tayo. Dahil hindi naman perpekto ang ating paningin, hindi perpekto ang ating pananaw. Meron tayong puwing sa ating mata. Sabi nga ng Panginoon, nakikita mo yung puwing sa iyong kapwa, yung puwing maliit lang yon. Pero sabi ng Panginoon, nakikita natin yung puwing sa ating kapwa, ang hindi natin napapansin, yung puwing natin sa sarili nating mata, kasing laki ng troso. Ang Panginoon nagsasalita ng exaggerated sa ating ebanghelyo ngayon. Sabi niya, yung puwing ng kapwa natin maliit lang, pero tayo yung puwing natin kasing laki ng troso. Siyempre, yung troso hindi naman kasya sa mata natin. Pero madalas, ganon ang ating paningin, natatabingan ng malaking troso. Kaya nga sabi ng Panginoon, bago tayo humatol ng ating kapwa, tingnan muna natin at kilalanin yung ating sarili. Tanggalin muna natin yung puwing natin na mas malaki ng dihamak kesa sa puwing ng ating kapwa. Tanggalin muna natin yung troso na nakabara sa ating mata para maging mas malinaw-linaw ang pagtingin natin sa ating kapwa. Yung pagiging mapanghusga, minsan ginagawa natin para pagtakpan ang sarili nating kapintasan. Kaya pag merong isang taong judgmental, asahan natin, siya mismo ay mas malaki ang kapintasan. Ginagawa lang nating panakip yung ating kapwa, yung kapintasan ng ating kapwa para pagtakpan ang sarili nating kapintasan. Kaya madalas ganon, kapag ka ang isang tao mapanghusga, asahan mo, mas malaki, mas marami ang kanyang kapintasan, pinagtatakpan lang. Dahil kung matino tayong tao, kung tayo ay tapat na tao, hindi tayo magiging mapanghusga sa ating kapwa. Walang taong maayos sa kanyang sarili ang magiging mapanghusga sa kapintasan ng kapwa. Ang isang maayos na tao, imbis na husgahan ng kanyang kapwa, ay mahahabag pa. Awa ang ating mararamdaman kung maayos ang ating kalooban. Kapag ka nakakakita tayo ng kahinaan at kapintasan ng kapwa, hindi tayo nang huhusga. Yung mga nang huhusga ay mas malaki at ayaw aminin ang sariling kapintasan. Kaya naman, pagka humuhusga tayo ng ating kapwa, para tayong dumudura sa langit, subukan nating dumura sa langit, yung dura natin babalik sa atin. Ganon kapag ka nang huhusga tayo, para tayong dumudura sa kapwa natin, pero yung dura natin bumabalik sa atin. Kaya ang taong mapanghusga, hindi yung kapwa niya ang sinisira niya. Ang sinisira niya, sarili niya. Lahat ng mga negatibong panghuhusga na ginagawa niya sa kanyang kapwa, babalik sa kanya. Kaya sabi ng Panginoon, yung hatol na ginagawa mo sa iyong kapwa, siya ring ihahatol sa iyo. Yung panukat na ginagamit mo sa kapwa mo, gagamitin din sa iyo. Kaya yung kasiraan na inihuhusga natin sa ating kapwa, babalik sa atin. Kaya nga, imbis na maging mapanghusga,
maging mahabagin tayo, maging mas maunawain. Dahil lahat naman tayo may kahinaan, lahat tayo may kapintasan. Kaya kapag nakikita natin ang kahinaan ng ating kapwa, imbis na husgahan, kahabagan at tulungan. Tayo rin, inaasahan natin yung ibang tao na tulungan tayo sa sarili nating kapintasan, sa sarili nating kahinaan. Imbis na manghusga, ay magpaalala tayo. Iba yung nagpapaalala, iba yung humuhusga. Pwede nating paalalahanan yung kapwa natin ng maling ginagawa niya. Halimbawa, kaya nga imbis na husgahan siya, ay paalalahanan natin. Pag nagpapaalala tayo, ibig sabihin may malasakit tayo. Yung panghuhusga, hindi yan malasakit. Yan ay pagpapakita ng pagkamuhi sa ating kapwa. Kaya nga imbis na manghusga tayo, ay maging maunawain, matuto tayong magpaalala ng may malasakit, magtulungan tayo sa kahinaan ng bawat isa. Ang hinuhusgahan natin ay hindi lang tao. Hinuhusgahan din natin yung sitwasyon natin. Minsan ay kinakahon natin yung sarili natin sa sitwasyon natin. Ganito na ako pinanganak, kaya ganito na ako habang buhay. Ganyan ka na pinanganak, kaya ganyan ka na habang buhay. Yung panghuhusga parang pagkakahon. Kaya ang hinuhusgahan natin hindi lang tao, minsan hinuhusgahan din natin yung sitwasyon natin, yung kalagayan natin. Wala na tayong magagawang mabuti. Ganito na lang ako habang buhay. Wala nang posibilidad. Wala nang pwedeng mabago. Ito naman ang leksyon ng unang pagbasa natin. Si Abraham, na tinawag ng Diyos para tumugon sa mas malaking tawag. Si Abraham, hindi na lang niya kinahon ang sarili niya sa kung nasaan siya. Siya ay sumugal na tumugon sa tawag ng Diyos, mag-explore, tuklasin kung ano pa ang pwedeng ibigay sa kanya ng Diyos at ng buhay. Kaya nga wag din nating ikakahon ang sarili natin. Wag din nating hatulan ang kinalalagyan natin. Lagi nating isipin, merong posibilidad. Maraming possibilities ang buhay kung tutuklasin lamang natin. Hindi porket ipinanganak tayo sa pangit na kalagayan. Halimbawa, ako ay lumaki sa broken family. Kaya habang buhay na lang akong magdudusa. Pag ako nagkapamilya, ay magiging broken family rin. Kapalaran ko na yan. Mali. Hindi porket pinanganak ka sa broken family, hindi mo kayang magkaroon ng pamilya na magiging buo habang buhay. Pinanganak kang mahirap, mahirap ka na habang buhay. Wala ka ng pag-asa. Huwag nating ikahon ang sarili natin. Pwede tayong umahon sa ating kahirapan. Hindi tayo nakapag-aral sa magandang eskwelahan. Hindi ibig sabihin ay magiging pangit na ang ating kinabukasan. Humanap tayo ng paraan para madagdagan ang kaalaman natin, para mabago ang kapalaran natin. Ganon ang buhay. Huwag nating ikahon ang sarili natin sa sitwasyon. Huwag nating husgahan ang kalagayan natin. Katulad din naman na huwag tayong humusga ng ating kapwa, huwag din tayong humusga ng kalagayan natin. Ang pagbabago, posibleng-posible. Makinig lamang tayo sa tawag ng Diyos sa atin, ipapakita niya
na mas malawak pa ang pwede nating magawa sa buhay. Mas malawak pa ang buhay kesa sa nakikita lamang natin ngayon. Tuklasin natin ang maraming mga posibilidad ng pagbabago upang madagdagan ang kaligayahan natin sa buhay. Huwag tayong humatol. Tingnan natin ang kagandahan at kabutihan ng bawat kapwa natin at ng ating mga sitwasyon. Tayo sa mahabaging Ama upang maging mapagbigay at mahabagin tayo sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Ating itugon sa bawat kahilingan, Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang simbahan, naway laging isagawa ang kanyang pagkod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng pag-aasikaso at pagmamalasakit sa mga dukha at mga yagit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating sariling pagkakamali, naway makita natin at maiwasan ang humusga sa pagkukulang ng iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, at mga may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating mga mahal na kamag-anak at kaibigan yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan, muli nating alalahanin ang mga kapatid nating humihiling ng ating dasal, ipagdasal din natin ang intensyon ng mga kapatid nating nagpapamisa sa ating pagdiriwang. Panginoon, tulungan mo kami upang huwag kaming maging mapanghusga at huwag naming ikahon ang sinuman, maging ang aming sitwasyon. Lagi mong ibukas ang aming mga mata upang makita ang kabutihan at kagandahan at lahat ng posibilidad ng buhay. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng pagpupuri sa iyong kabutihan sa amin, sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, pinagdusa mo siya sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, si kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawat dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.